Batch making day tayo ngayon guys. Gagawin ko ay keychain. Isang 32 mm at saka 58 mm. Super excited ako niyan. Yung photo paper na ginamit ko is nasa 300 GSM. Tapos habang kinakat ko siya, hindi pala siya madali. Akala ko madali lang to. Kaya sabi talaga ng husband ko, bibili kami ng cutting machine. Sige, bibili na talaga. Tapos, isa pa yung napansin ko dito, akala ko kasi sa mga napapanood ko, gumagamit sila ng mat na to, na pwede kang mag-cut dyan. Kasi hindi ako gumagamit eh. Glass yung ginagamit ko or di kaya tiles. So ito, kakabili ko lang talaga niyan. Bagong bago yan. Kakagamit ko lang. Pero tingnan nyo, oh, ayan na agad. Sira na. Assemble time na rin tayo ng ating batch maker. Mali pala ako dyan. Dapat pala, inuna yung nasa taas. Nung ipagkalagay ko naman sa taas, nung nailagay ko naman yung nasa itaas, ay naku, hindi naman magkasya. Saka napatingin na naman ako, naparesearch na naman ako. Ay naku, mali pala. Dapat pala, binubuksan yan. O, bukas. Tapos, para meron siyang space, ganun. Tapos, mali pa pala yung pagkakakalagay ko dyan. Dapat baliktad. So, yan yung tamang pagkaka-assemble ng ating batch maker. So, excited na ako. Finalo ko na kung anong first procedure, second procedure. Pero, bakit ang tigas? Sobrang tigas. Parang, hindi ko alam kung bakit. Pero, sige, try pa rin kami ng anak ko. Ayan, tinutulungan niya na ako. Tapos, ayaw naman dumikit. Parang ano ba to? Sira. Kasi yung nasa kabilang mold, ayaw naman dumikit. Na-realize ko, baka sobrang kapal ng aking photo paper. Kaya yung ginawa ko, nagprint ako ng panibago, nasa 118 GSM na photo paper. Kaya nag-success na po siya. Yes, yun po yung mga hindi ko alam na research ko na dapat pala wag sobrang kapal. Kasi hindi kaya ng batch maker na i-compress pag sobrang kapal. Kaya yan, yung isa yung mga technique na yan, huwag kayong gumamit ng makakapal para mabilisan lang. Tapos, okay. Basta makuha mo lang yung tamang technique, mabilis na lang. Talagang ganyan lang sa umpisa. Kaya ayan oh, nataka ko, bakit ba ayaw matanggal? So, akala ko mali yung pagkakalagay ko. Yun pala, ay nako, sobrang kapal pala. Nag-success na yung 32 mm ko. So, continue ko na lang yung 58 mm at mabilis na lang. Talaga, pag galamay mo na siya. Tapos, ang cute-cute niya. Parang satisfied ako kasi ay marunong na ako kasi gusto ko na magkaroon ng kitchen, personalized, tapos basta pagdating sa layout kasi sa computer, mabilis ako, wala akong problema sa layout. Pero yung mga machine na to, talagang nahihirapan ba akong maggalamay kasi nga lahat first time. So after na nilagyan ko niyan, halos kalahating araw kong ginawa yan. Kasi nga, hindi pa ako marunong. Pero, nag-success din naman. Finally. Tapos, ayan na. Ang cute-cute niya, ba diba? Para yan sa anak ko. Sa pamangkin ng husband ko. And then, yung kitchen ko para sa mga susi. Ang cute-cute, 'di ba?